Isa lamang itong ordinaryong umaga sa isang tahimik na barangay. Walang sino man na mag-aakalang ang simpleng pagkain na kinakain ng isang galat payat na aso ang magiging dahilan upang mabuksan ang isa sa pinakakakilakilabot na lihim na matagal nang ibinaon ng isang mamamatay tao. Isang bangkay na matagal nang nawala at isang pamilya na halos nawalan na ng pag-asa. At isang taong buong akala ng lahat ay walang kakayahang pumatay. Ngunit paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Tahimik ang barangay San Isidro, napapaligiran ito ng mga palaisdaan, taniman ng niyog at isang malawak na masukal na bahagi ng kagubatan na bihira ng puntahan ng mga tao. Isa sa mga kilalang residente rito ay si Rogelio Santos. 52 taong gulang, isa siyang meat supplier sa palengke. Tuwing madaling araw ay bumabiyahe siya papunta sa slaughterhouse upang kumuha ng mga karne. Tahimik, masipag at walang kaaway ang taong ito. Kasama niya sa buhay ang kanyang asawa na si Lorna at ang bunso nilang anak na si Marco, 21 taong gulang. Rogelio, wag mong kalimutang dumaan mamaya sa butika. Sige, bibili rin ako ng gamot ni nanay. Tay, baka pwede makahiram ulit ng motor? Huwag ka nang gagala kung saan saan. May asikasuhin lang po ako. Basta bago magdilim, kailangan nasa bahay ka na. Opo. Hindi alam ni Rogelio na iyon na pala ang huling normal na pag-uusap nila bilang isang pamilya. Samantala, ilang kilometro lamang ang layo, may isang lalaking halos araw-araw ay nakikitang mag-isang nagtatrabaho. Siya si Edgar Villanueva, 42 gulang, dating mekaniko, tahimik at palabati. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, unti-unti na siyang nagbago. Paring Edgar, parang wala ka na sa sarili ah. Bakit parang ang laki ng pagbabago sa'yo? Pagod lang ako. Sigurado ka? Oo, pagod lang talaga ako. Hindi alam ng mga tao na baon pala si Edgar sa napakalaking utang. Naisang lanay niya ang halos lahat ng gamit sa bahay, pati ang maliit niyang talyera. Malapit nang kunin ng bangko ang kanyang mga ari-arian. Gabi-gabi, tahimik ang bahay ni na Edgar. Edgar naman, kailan tayo magiging ganito? Naghahanap naman ako ng paraan eh. Kaso ang hirap. Wala nang natitira sa atin. Wala na tayong pera. Huwag mo muna akong dagdagan pa. Marami tayong problema pero please lang, sana unawain mo. Napapagod na rin ako, Edgar. Nahihirapan din ako. Pag-uusap nila ng kanyang asawa ng gabing yon. Hindi naman sumagot si Edgar at tahimik lang siyang nakatingin sa lumang notebook. Punong-puno yun ang listahan ng kanyang mga utang, isa-isang due date at isa-isang mga pangalan ng pinagkakautangan niya. Halos wala na siyang matakasan sa mga ito. Kinabukasan, nagkita sina Rogelio at Edgar. Matagal na sila magkakilala at minsan naging customer ni Rogelio ang mekaniko. Uy, Edgar! Kamusta? Uy, pare. Kamusta din? Ayos lang naman ako. Nabalitaan ko, nahihirapan ka daw. Marami ka raw pinagkakautangan at saka problemado ka ngayon. Ano ba nangyari? Marami talagang problema pare, pero alam mo naman yun. Marami namang paraan para gawan yun ng solusyon. Sana nga pare. Naniniwala ako kaya mo yung pinagdadaanan mo. Basta manalig ka lang palagi sa Diyos. Simple lamang ang naging usapan ng dalawa magkaibigan, ngunit may napansin si Rogelio.
Hindi mapakali ang mekaniko at parang may mabigat na problemang pilit niyang itinatago. Pag-uwi ni Rogelio, may isang sasakyan ang huminto sa kanilang bahay. 2 lalaking hindi niya kilala ang bumaba. Ikaw ba si Rogelio Santos? Oo, ako nga. Bakit? May kailangan lang kaming itanong sa'yo. Ano yun? Tungkol kay Edgar, sa kaibigan mo. Napakunot ang noo ni Rogelio at hindi niya alam na ang simpleng tanong na yon ang magsisimula ng sunod-sunod na pangyayaring magdadala sa kanya sa isang mapanganib na sitwasyon. Sa kabilang banda, patuloy na lumalala ang sitwasyon ni Edgar at may tumatawag na sa kanya halos bawat oras. Edgar, buti naman sinagot mo na ito. Hanggang bukas na lang ang palugid namin sa'yo. Kung hindi ka makapagbabayad, ihanda mong sarili mo dahil may mangyayari. Bigyan niyo pa ako ng ilang araw. Bigyan niyo muna ako ng time para makahanap ng pera. Ubus na ang pasensya namin sa'yo. Kung hindi mo mababayaran, wala na kaming ibang magagawa. Pinatay ang tawag at nanlamig ang buong katawan ni Edgar. Hindi niya alam kung saan kukuha ng napakalaking halaga, ngunit sa gabing yon, may isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya sa una ay tila imposible, ngunit habang tumatagal, unti-unti na itong tinatanggap ng kanyang utak. Makalipas ang ilang araw, bigla na lamang hindi pumasok sa palengke si Rogelio. Hindi rin siya sumasagot sa tawag at nag-aalala ang kanyang pamilya. Marco, hindi pa rin umuwi ang tatay mo. Nag-aalala na ako sa kanya. Baka po may delivery lang po si tatay. Diyos ko, nasa na kaya si Rogelio? Hindi naman siya ginagabi ng uwi eh. Lumipas ang magdamag at wala pa rin si Rogelio. Unti-unting napalitan ng takot ang pag-aalala. Nagpasya ang pamilya na ipagbigay alam ang pagkawala niya sa pulisya. Ngunit hindi nila alam, sa mga oras ding iyon, may isang tawang desperadong sinusubukang itago ang isang napakalaking sikreto. 3 araw na wala si Rogelio Santos sa isang maliit na barangay tulad ng San Isidro. Hindi normal ang pagkawala ng isang taong halos araw-araw ay nakikita ng buong komunidad. Unti-unti nang kumalat ang iba't ibang haka-haka at may nagsabing baka tumakas lamang ito. May nagsabing baka may kabit daw ito. Habang ang iba ay nagsimulang isipin ang mas nakakatakot na posibilidad na baka hindi nabuhay si Rogelio, ngunit wala pa ring matibay na ebidensya. Nasa loob ng himpilan sina Lorna at Marco, ang asawa at anak ni Rogelio. Humarap sila sa Police Captain Julius Ramirez, 45 taong gulang at veteranong investigador na kilala sa pagiging kalmado at mapanuri. Kasama rin niya ang batang investigador na si Police Staff Sergeant Ben Cruz. Ma'am Lorna, kailan niyo po huling nakita ang asawa niyo? Madaling araw po noong Lunes. May nakaalitan po ba siya? Wala po. Wala po siyang nakaalitan. Mabait po yung tatay ko. Hindi po nakikipag-away yun. Meron bang mga tao na may utang sa kanya? Meron po. Sino yon? Hindi ko po alam lahat ng pangalan. Pero yung isa, parang nakikita ko. Isa-isang sinulat ng kapitan ang bawat detalye. Sa puntong yon, wala pa silang alam kung simpleng pagkawala lamang ba ito o may mas malalim na dahilan ng lahat ng yon. Sinimula ng mga pulis ang pagtatanong sa mga tindero.
Sir, huling nakita ko po siya mga alas 5. Meron siya kausap na lalaki. Sino yun? Hindi ko po alam, sir. Hindi ko po kilala. Pero parang sa pagsusuri ko nagtatalo sila. Nagkatinginan ang dalawang pulis. Ito ang unang impormasyon na maaaring may kinalaman sa pagkawala ni Rogelio. Natatanda mo ba yung itsura ng kaaway niya? Sir, nakaitim na jacket po kasi. Hindi ko kita yung muka. Matangkad po siya pero may sombrero. Hindi sapat ang paglalarawan at maraming tawang maaring tumugma rito. Ngunit isinama nila ito sa kanilang mga report. Nagtungo ang mga pulis sa isang convenience store. May CCTV itong nakatutok sa pangunahing kalsada. Matyagang pinanood ng mga pulis ang halos 4 na oras na recording. Hanggang may napansin si Ben. Sir, sandali. Pinahinto niya ang video. Ito po yata si Rogelio. Lumapit si Captain Ramirez sa screen at tiningnan. Kitang-kita si Rogelio. May dala siyang maliit na bag at pagkaraan ng ilang minuto, may isang puting pickup ang huminto. May sumakay ngunit hindi makita ang mukha ng driver dahil natatakpan ito ng araw at tinted ang salamin. I-zoom mo para makita natin. Lumabo ang mga larawan at hindi na makilala ang nasa loob. Ay, sayang. Di bale, malaking lead pa rin ito. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, dumating ang mga pulis sa bahay ni Edgar. Magandang hapon po. Sir, magandang hapon po. Bakit po? Kilala mo ba si Rogelio? Opo, kilala ko po. Kaibigan ko po siya. Kailan mo siya uli nakita? Sandaling natahimik si Edgar. Nung isang linggo pa po. Napansin ni Ben, bahagyang nanginginig ang kamay ng mekaniko. Sigurado ka ba? Opo, sigurado po. Tahimik na tumango ang mga pulis, ngunit bago sila umalis ay may napansin si Ben. May bagong gasgas ang likod ng pickup ni Edgar. Sir, may gasgas po yung pickup. Wag muna natin pakalaman. Ayaw muna nilang mangusga at wala pa silang sapat na ebidensya. Lumabas ang balitang nawawala si Rogelio at nagsimula magboluntaryo ang mga residente sa paghahanap. May mga grupo na naglibot sa kagubatan at may tumingin sa ilog. May naganap sa mga abandonadong bahay, ngunit wala silang nakitang bakas ni Rogelio. Parang bula na naglaho talaga. Grabe, nasa na kaya si Rogelio? Kahit nga tsinelas wala man lang bakas. Sino kayang kumuha sa kanya? Kung meron man, sobrang tindi nun. Habang lumilipas sa mga araw, mas lalo lamang lumalalim ang mga misteryo. Ipinatawag ang anak ni Rogelio. Ito ay si Marco. Marco, may gusto lang akong itanong sa'yo. Sir, ano po yun? May nabanggit ba yung tatay mo tungkol sa pera? Napuyo ko si Marco at saka nagsalita. Opo, ang totoo po meron po siyang pinapautang na mga tao. Natatandaan mo ba kung sino may pinakamalaking utang sa kanya? Tahimik ang binata at saka nagsalita. Sa pagkakaalam ko po, yung kaibigan niya na si Edgar. Nagkatinginan sina Captain Ramirez at Ben, ngunit hindi pa rin sapat yon at maraming tao ang may utang. Hindi ibig sabihin sila na agad ang may kasalanan. Mag-isang nakaupo si Edgar sa kanyang garahe, tahimik ang palingid at nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa kanyang pickup. Hindi nila malalaman. Hindi dapat nilang malaman.
Maya-maya tumahol na malakas ang isang gala na aso at lumapit ito sa likod ng bakuran. Parang may naaamoy at tumingin doon si Edgar. "Huy! Umalis ka nga dyan!" Binato niya ito ng kahoy at agad namang tumakbo ang aso. Ngunit bago pa ito tuluyang mawala, napansin niyang may kinuha itong tila laman o karne mula sa masukal na bahagi ng damuhan sa likod ng kanyang bakuran. Sandaling natigilan si Edgar at bigla siyang kinabahan. Ngunit nang silipin niya ang lugar, wala na ang aso at wala na rin ang bagay na dala nito. Hindi niya alam na ang simpleng pangyayaring yun ang magiging simula sa pagbabagsak ng lihim na matagal niyang itinatago. Samantala, patuloy ang paghahanap ng mga pulis. Hindi pa nila alam na ilang araw na lamang, isang gutom na aso ang magdadala sa kanila ng isang ebidensya na hindi nila malilimutan habang buhay. At sa oras na mangyayari iyon, magbabago ang direksyon ng buong investigasyon. Lumipas ang 4 na araw at wala pa ring bakas ni Ruelio Santos. Unti-unti nang nawawala ng pag-asa ang kanyang pamilya. Ngunit para kay Police Captain Julius Ramirez, may isang bagay na hindi pa rin maaalis sa kanyang isipan. Ang puting pickup at ang kakaibang kilos ni Edgar nang siya'y puntahan ng mga pulis. Gayunpaman, wala pa silang sapat na dahilan upang siya'y ituring na pangunahing suspect. Dako alas 9 ng umaga, nagpatuloy ang normal na buhay ng mga residente. May mga bata naglalaro at may mga magsasakang papunta sa bukid. Habang sa gilid ng isang masukal na daan, may isang payat na gala na aso ang abalang may kinakagat na bagay. "Tingnan mo pare oh, ang laki ng dala na karne ng aso na yun. Siguro nakuha niya yan sa karnihan. Kaya nga pare, baka tinangay niya dun sa katayan. Meron naman malapit na katayan dito eh." Hindi na nila ito pinansin. Sa isang barangay na malapit sa slaughterhouse, karaniwan ang makikita ang mga asong may kinakagat na buto o laman. Ngunit may isang tao ang hindi mapakali. Siya ang barangay tanod na si Rene. "Sandali, para may kakaiba dyan." Lumapit siya ng dahan-dahan, ngunit nang mapansin siya ng aso, agad itong tumakbo. Hinabol ng tanod ang aso at hindi niya alam kung bakit may kakaiba lang talaga sa kanyang kutob. Patuloy ang aso sa kanyang pagtakbo habang kinakagat ang tila malaking piraso ng karne. "Hoy! Tigil!" Ngunit lalo lamang bumilis ang aso hanggang makarating ito sa isang masukal na bahagi ng kagubatan. Doon ay iniwan ito ang kinakagat niya at mabilis na tumakbo palayo. "Grabing aso yun ah. Ba't nagtatakbo yun? Ano ba tong kinakain niya?" Dahan-dahan siyang lumapit at sa una, akala niya'y malaking laman ng baboy. Ngunit nang mapansin niya ang kakaibang hugis nito, unti-unti siyang namutla at parang kamay na may daliri na merong kuko at may bahaging tila balat ng tao. Diyos ko po, ano ito?" Agad siyang napatras at nanginginig ang kanyang mga kamay. "Hindi ito baboy. Kamay ito ng tao." Ilang minuto lamang dumating na ang emergency call. "Sir, kailangan niyo pong pumunta dito. Barangay Tanod po ako. Bilisan niyo po." "Bakit? Ano nangyari dyan?" "May nakita pong karne na kinakain ng aso. Hindi ko po sure pero kakaiba po yung karne." Biglang tumayo ang kapitan at lahat sila sobrang nataranta sa sinabing yon ng tawag mula sa isang barangay tanod. "Sige, lahat kayo sumama sa akin." Ilang sasakyan ng pulis ang dumating at isinira agad nila ang lugar gamit ang police line. Naroon na rin ang SOCO team, tahimik ang buong paligid at pawang bulungan lamang ang maririnig. "Sir, dito po.
Dito ko po nakita. Lumapit si Captain Ramirez nang makita niya ang bagay na nasa damuhan. Napahinto siya. Isa nga itong kamay ng tao. May mga bakas ng matinding paghihirap at halatang ilang araw na itong nakahiwalay sa katawan. Huwag niyong galawin. Hintayin muna natin ang forensic. Maingat na sinuri ng Soko ang paligid. May mga bagay na paghuhukay at may mga yapak. At tila may mga bahaging hinukay kamakailan lamang. Sir, may disturbance sa lupa na ito. Parang may binaon dito. Sige, hukayin natin. Tahimik ang lahat habang unti-unting inuhukay ng forensic team ang lupa na yon. Ilang minuto ang lumipas, tumama ang pala sa matigas na bagay. Sir, may tumama po sa pala. Mas naging maingat sila at unti-unti nilang inalis ang lupa. At maya-maya, lumitaw ang isang piraso ng damit. Kasunod dito, isang paa. Pagkatapos, ang halos buong katawan ng isang tao. Tahimik ang buong lugar at may ilang residente ang napaiyak sa kanilang nakita. Ang iba naman napatakip ng bibig at hindi makapaniwala. Diyos ko, sa tagal ko naging investigador, kakaiba ang krimen na to. Nasa advanced stage ang pagkabulok ng bangkay. Ngunit may ilang bagay pa ring malinaw. May sugat sa ulo at may tali sa magkabilang kamay. Tila minadaling ilibing ang katawan. Sir, posible pong homicide dito. Sinimula ng Soko ang dokumentasyon sa pag-aaral na yon. May tama po sa bungo. Posibleng pinalo ito ng matigas na bagay. Habang sinusuri ang paligid, may napansin si Ben. May bakas ng gulong at lumang marka. Ngunit malinaw pa rin. Sir, meron pong tire mark dito. Parang may dumaan. Sige, sukatin nyo. Kinuhanan ito ng larawan at sinukat ang tire mark at isinama sa ebidensya. Hindi pa nila alam kung kaninong sasakyan ito, ngunit may malaking tulong ito sa kanilang investigasyon. Inihanda ang bangkay para dalhin sa forensic laboratory. Habang nakatingin si Captain Ramirez, biglang lumapit si Lorna. Sir, yung relo po nang natagpuan yung bangkay. Relo po yun ni Rogelio, ng asawa ko. Doon ay umiiyak din ang anak ni Rogelio na si Marco sa tabi ng kanyang ina. Napatingin ang kapitan sa dalawa mag-ina. Regalo po yun. Regalo ko po yun sa kanya nung ikinasal kami. Nanginginig ang kanyang boses dahil sa kanyang pag-iyak. Unti-unti siyang napaluhod dahil sa kanyang nalaman. Ma'am, natitiyak niyo po ba na si Rogelio talaga yan? Opo, sir. Relo niya po yan eh. Yan po yung binigay ko sa kanya. Hindi agad sumagot ang kapitan at sa kanya sinabi, kailangan po muna nating hintayin yung opisyal na pagkilala ng forensic examination. Mahalaga po yun para matukoy natin kung sino talaga yung tao. Ngunit sa kanyang isipan, alam niyang malaki ang posibilidad na ang bangkay na kanilang natagpuan ay ang matagal nang hinahanap na si Rogelio Santos. Samantala, sa kabilang barangay, hindi mapakali si Edgar. Paulit-ulit niyang pinapanood ang balita sa telebisyon. Biglang namutla si Edgar at naglaglag ang hawak niyang baso. Hindi maaari. Yung aso na yun. Anong ginawa niya?
Mabilis niyang pinatay ang telebisyon at hindi niya alam na mula sa sandaling matagpuan ng bangkay, magsisimula na ring mahigpit ang mga pulis. At isa-isang mabubuksan ang mga lihim na pilit niyang itinatago. Ngunit hindi pa rin siya ang pangunahing suspect at may iba pang mga pangalan ang lalabas. May iba pang mga motibong sisilip at mas lalong gugulo ang kaso bago tuluyang mabunyag ang katotohanan. Pagkatapos ng araw na yon, pinimbistagahan na nga ng mga pulis ang nangyaring krimen. Sa kanilang pagsisiyasat sa forensic, napag-alaman nila na tumutugma ang DNA nito sa kanyang anak na si Marco, kaya naman nakumpirma nilang totoo ngang sinasabi ni Lorna. Subalit, ang malaking tanong, sino at ano ang motibo ng isang pangyayaring ito? Sino nga kaya may kagagawan ng isang karumaldumal na krimen? Sa crime scene, nakita ni Ben ang isang maliit na puno na parang binangga ng isang sasakyan. Sir, hindi lang po tire mark yung magiging ebidensya. Meron po maliit na puno dito na parang binangga. Doon naalala ni Captain Ben ang pick-up ni Edgar. Meron itong gasgas at malaki ang hinala niyang may kinalaman ito sa krimen. Agad na nga sila nagkandak ng investigation at ang una nilang pinuntahan ay ang bahay ni Edgar. Dahil para kay na Lorna, maaring ito rin ang gumawa noon sa kanyang asawa dahil ito rin na may pinakamalaking utang sa kanila. Andyan po ba si Edgar, yung mekaniko? Hindi po siya pumasok ngayon. Pero naiwan niya po yung pickup niya eh. Ang pickup nakaparada lamang sa pinagtatrabahuhan nito. Pero si Edgar ay wala doon kaya naman agad nang tiningnan ng mga pulis ang pickup. Sinilip lang ng isang pulis kung ano ang pwede niyang makita sa loob. Subalit nagulat siya sa kanyang nakita. May mga tali doon na mistulang may bahid na mga red stain. Sir, parang dugo po yun ah. Oo nga no. Pwede ba namin makuha yung susi ng kotse na to? Gusto lamang namin tingnan yung loob. May kahinahinala kasi sa loob eh. Agad namang ibinigay ng may-ari ng shop ang susi ng pick-up ni Edgar. Doon na nga nila nakita ang mga bagay na ginamit sa krimen. Ang mga bagay na ginamit sa pagpaslang kay Rogelio. Kasama na doon ang ilan pang mga gamit ni Rogelio na nasa sa loob lang ng trunk ng pickup na yon. Kaya naman, mas napatibay ang ebidensyang may kinalaman si Edgar sa pangyayaring yon. At makalipas lamang ang ilang araw, sa matagal na investigasyon, isang pangalan ang palaging lumilitaw. Yun ay walang iba kundi si Edgar Villanueva. Kaya naman, agad na rin nila itong dinakip dahil sa mga matitibay na ebidensya na nakapataw sa taong ito. Wala na rin nagawa si Edgar at inamin na rin niya nagawang krimen. Sa kanyang interview, sinabi niyang akala niya'y si Rogelio nagbabanta sa kanyang buhay. Inunahan na daw niya ito upang maging ligtas siya. Kinagulat ng mga pulis ang nangyari. Hindi rin daw gusto ni Edgar na makain ng aso ang parte ng katawan nito. Sadyang hindi niya lang daw napansin na nadala ito ng aso. Kaya naman, sinampahan na ng kaso itong si Edgar at nakulong siya ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa kanyang nakumit na murder. Hanggang dito na lamang po ang aming kwento at maraming salamat sa inyong pakikinig.